Matapos mag-transform sa bagong anyo, siya'y tumayo at tinignan si Karakum ng napakasama, na parabag ipinapakita sa kanya na siya ay seryoso sa kanyang sinasabi. Nang makita nila Brett at Judith ang anyo nato ni Ruro, hindi nila maiwasang magtaka kung si Ruro ba ay naging isang dragon. Samantala, pati si Ruro ay naguguluhan sa nangyari, gusto niya ng pakpak, ngunit hindi niya inaasahan na ganitong klase ang kanyang makukuha, ang gusto niya sana ay malaanghel at napakalambot. Matapos ma-distract, bumalik si Ruro sa pagiging seryoso, gamit ang kanyang bagong natuklasan na kapangyarihan. Sinabi niya gamit ito, paparusahan niya si Karakum sa pagtatangkang saktan ang kanyang kaibigan na si Irene. Makalipas ang ilang sandali na preparasyon, ginamit ni Ruro ang Mystic Arts at nagawa niyang makalikha ng isang pag-atake na gawa sa malaking bowl ang apoy na patungo kay Karakum. Ngunit sa halip na matamaan si Karakum na doon lang nakatayo, ang malaking bola na gawa sa apoy na pag-atake ni Ruro ay dumaan lamang sa kanya at hindi siya nataman kahit na napakalaki neto. Pati si Ruro ay nagulat, hindi niya inaasahan na magkakamali siya at pumalpak ang pag-atakeng ito. Ang hindi niya alam, nang dahil sa kanyang pagkakamali, nagsimulang lumipad ang bowl ang apoy patungo sa mga Drukali Orc Warriors na nasa likuran ni Karakum. Nang tumama ito sa lupa, nagdulot ito ng napakalaking pagsabog. Kahit na hindi tinamaan ng direkta ang mga Orc Warriors, sila naman ay tumilapon dahil sa puwersa na taglay nito. Nag-iwan ito ng malaking butas sa lupa, at sa sandaling iyon, ang mga Orc Warriors ay nakahinga ng maluwag, dahil kung sila ay natamaan, sigurado sila na ni Buto ay walang matitira sa kanilang katawan. Nang makita ni Cubharo na magiging delikado ito kung magpapatuloy pa ang laban ni Karakum at Irene, naisipan niyang sumingit sa kanilang dalawa bago pa man mahuli ang lahat. Inamin niya sa kanyang ama na hindi siya sigurado kung tama nga ba ang desisyon na kanyang ginawa noon. Dahil tuwing naririnig niya na ang bayan na kanyang kinalakihan ay ligtas, feeling niya, tama ang desisyon na kanyang ginawa na lumisan sa lugar na ito. Ngunit, iniisip din ni Cubharo na maaaring may ibang mas maganda na paraan para masolusyonan ang mga bagay-bagay, kaya naman sa mga gabi, nahihirapan siyang matulog at kinakailangan niyang umasa sa alak. At isang araw, bigla na lang napagtanto ni Cubharo na ang lugar na ito, ang kanyang ama na si Karakum, ang mga kapatid niya at ang mga taong minamahal niya, ay namimiss na niya ng sobra-sobra pa sa inaakala niya, kaya naman hindi niya mapigil ang maging emosyonal sa harap ng kanyang ama. Habang nakayuko sa harap ng kanyang ama at humihingi ng kapatawaran, sinabi niya sa kanya na ang kanyang hindi karapat-dapat na anak ay narito upang magbigay ng kanyang pagbati para sa unang pagkakataon sa loob ng 17 taon. Matapos marinig ang mga salitang ito mula sa kanyang anak, unti-unting bumalik sa normal ang madilim na mga mata ni Karakum na parabang tapos na siya sa pakikipaglaban kay Irene. At katulad ng pagmamahal ng isang ama para sa kanyang anak, hindi niya natiis si Cubharo at umatras sa laban. Sinabihan niya siyang mag-usap na lang sila sa kanilang kastilyo. Sa sandaling iyon, lahat ng emosyon na kinimkim ni Cubharo ng ilang taon ay nagsimulang bumuhos sa kanyang mukha, at nagsimula siyang umiyak na parang bata. Ngayong okay na ang lahat, muling bumalik si Ruro sa dati niyang anyo at tinanong siya ni Irene kung ano ang ginawa niya. Sinabi naman ni Ruro na gusto niya siyang protektahan kaya't nitong mga nakaraang buwan simula nang makaharap niya si Ignet, nagsimulan na din siyang mag-ensayo. Gustong malaman ni Irene kung ano ang anyo na ginawa ni Ruro kanina at kung ito ba ang totoo niyang anyo. Sa kasamaang palad, hindi din alam ni Ruro, dahil bigla na lang nagbago ang kanyang anyo sa sandaling iyon. Ngunit matapos ang transformasyong iyon, nakaramdam ng matinding pagod si Ruro, kaya't sinabi niya kay Irene na matutulog na muna siya, agad namang pumayag si Irene lalo na at ito ay ginawa ni Ruro para sa kanya. Lumapit naman si Ilya kay Irene, sinabi niya na mabuti siguro kung pati sila ay magpahinga, lalo na at kinakailangan nilang gumising ng maaga at magtutungo pa sila sa kastilyo nila Cubharo. Nang gabing iyon, bago sila matulog, hindi nila maaaring hayaan lamang ang mga labi ng mga orc na kanilang pinaslang, kaya't naisipan na lang nila itong sunugin na nababagay para sa mga mandirigma. Kahit na ang rason ni Irene sa pagpalang ng mga orc na iyon ay para protektahan siya at ang kanyang mga kaibigan, hindi maiwasan ni Irene na makonsensya, lalo na at mga buhay na nilalang pere ng kanyang kinitil ang buhay. Napansin ni Brett na naguguluhan si Irene kaya't lumapit siya, at tinanong kung nagsisisi ba si Irene sa kanyang mga nagawa kanina. Tumanggi naman si Irene, sinubukan niyang ipaliwanag ang side niya ngunit para bang walang salita na gustong lumabas sa kanyang bibig.
Kaya naman sinubukan ni Brett na pagaanan ang kanyang kalooban, sinabi niya kay Irene na dadating ang araw na kung saan may mas masahol pa silang kakaharapin, kaya't kinakailangan ni Irene na patibayin ang kanyang sarili. Dahil hanggat napagpasyahan nilang gumamit ng espada sa mundong ito, hindi sila maaaring magkaroon ng anumang pag-aalinlangan, kahit na magkaroon ng bahid ng dugo ang kanilang mga kamay, ang pagbubuhat ng pasanin na iyon ay bahagi ng kanilang responsibilidad. Kahit na gaano kasakit ang mga salitang binitawan ni Brett, buong puso naman itong tinanggap ni Irene, dahil ang mga sinabi niya ay purong katotohanan lamang na kailangan niyang tanggapin. Makalipas ang ilang araw, ang grupo nila Irene ay dumating na rin sa bayan ng mga orc na tinatawag na Drukali. Isa itong syudad na napakaganda, at matatagpuan lamang matapos ang paglalakbay sa pamamagitan ng pagtawid sa gilid ng mga bulubundukin. Ngunit nang sila ay makarating sa bayan ni Cobharo, hindi nila inaakala na sila ay haharap agad sa isang problema, kinakailangan ni Cobharo na dumaan sa inspeksyon at siya ay hihiwalay muna sa kanila. Gayunpaman, sinabi ni Cobharo sa kanila na huwag mag-alala, at siya ay babalik din kaagad matapos ang inspeksyong ito na kinakailangan niyang tahakin. Iniisip ni Judith na sumusobra na sila at hindi na kailangan pa ni Cobharong dumaan sa inspeksyon ngunit, ipinaliwanag sa kanya ni Brett na dating tagapagmana si Cobharo ng lugar na ito kaya't kinakailangan niyang managot sa kanyang mga ginawa. Samantala, ang isa naman sa mga tauhan ng kasalukuyang Orc Chief ay sinabihan sina Irene na sumama sa kanya dahil hinihintay sila ni Lord Terrican. Habang naglalakad sila para pumunta at kaharipan si Terrican, ang nakababatang kapatid ni Cobharo at ang kasalukuyang chief ng tribong ito. Binalaan ni Brett si Judith na mag-ingat dahil base sa mga sabi-sabi, kahit sa mga pinakamatitindi na mga orc, sinasabi na si Terrican ang pinakamapangahas sa kanila. Nang sila'y tuluyan ng makarating sa silid kung saan naghihintay si Terrican, lahat sila ay naghanda para sa pinakasamang maaaring mangyari dahil sa mga sinabi ni Brett. Ngunit kabaligtaran ang inaasahan nila. Si Terrican pa nga ang unang bumati sa kanila na may ngiti sa kanyang mukha, at tila ba ang mga chismis ay pawang walang katotohanan. Binati sila ni Terrican ng may napakalaking ngiti, gusto niyang siya ang mauna na magbigay sa kanila ng pasasalamat dahil sa paghatid ng kanyang kapatid na si Cobharo pabalik. Sa puntong iyon, ang preconception ni Brett ay Judith ay agad na naglaho, napaisip na lang sila kung saan nanggaling ang mga sabi-sabi na iyon dahil mukhang malayo naman ito sa katotohanan. Samantala, gusto namang malaman ni Irene kung kamusta ang inspeksyon ni Cobharo, ngunit sinabi ni Terrican kay Irene na huwag mag-alala, dahil ligtas na nakaraos na si Cobharo sa inspeksyon, at kasalukuyan lamang siyang nag-aayos ng natitirang administratibong mga proseso sa ngayon. Gusto rin malaman ni Terrican kung gaano kalalim ang kaalaman ni Irene tungkol sa sitwasyon nila sa Drukali, ngunit dahil hindi naman gaanong nagkwekwento si Cobharo tungkol sa kanyang nakaraan, wala masyadong ideya si Irene at ang iba kung ano ang nangyari. Hindi alam ni Terrican kung saan siya magsisimula, ngunit para maintindihan ng mga kaibigan ni Cobharo ang totoo nilang sitwasyon. Sinimulan ni Terrican ang kanyang kwento tungkol sa kanilang ama, ang kanilang dating chief ng kanilang tribo, na may 2 asawa. Ang ina ni Terrican ay ang una at ang legal na asawa, gayunpaman, dahil hindi sila magkaroon ng anak matapos ang ilang taon na pagsusumikap, siya ay nalungkot at sumuko na sa pagsubok na magkaroon ng anak. Noong panahong iyon, isinilang ng kabit ni Karakom ang kanyang kapatid na si Cobharo, at natural na naging tagapagmana ng trono ang kanyang ama. Gayunpaman, nang tumungtong si Cobharo sa taong 10, sa wakas ay nagtagumpay ang ina ni Terrican na magbuntis, isinilang si Terrican matapos ang paulit-paulit na pagsubok. Ngunit ang kaligayahang ito ang naging sanhi ng lahat ng kaguluhan na nangyari. Nagsimulang magsilitawan ang magkalaban na puwersa, isang partido na sumusuporta kay Cobharo bilang opisyal na prinsipe at tagapagmana ng trono, at isang partido naman na sumusuporta kay Terrican na anak ng legal na asawa. Kahit na maganda ang ugnayan sa pagitan ng dalawang magkapatid, lumaki ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig sa kahit na anong kadalian. Kaya naman para hindi na lumala pa ang gitgitan ng labanan sa trono, napagpasyahan ni Cobharo na umalis upang maiwasan ang hidwaan na mangyayari kung siya ay mananatili pa sa Drukali. At ngayon, makalipas ang 17 na taon, muling bumalik si Cobharo sa kanyang pamilya at bayan. Sinabi ni Cobharo kay Terrican na hindi na siya muling matatakot at tatakbo tuwing ang mga bagay-bagay ay nagiging mahirap,
dahil nitong mga nakaraang buwan na nakasama niya si Irene sa paglalakbay. Mas lalo pa siyang naging determinado, nang marinig ito ni Terekan galing mismo kay Kobharo. Gusto niyang pasalamatan si Irene na tumulong sa kanyang kapatid para magkaroon ng lakas ng loob na bumalik. Kaya naman bilang pasasalamat, gusto niya silang bigyan sila Irene ng regalo na hindi nila makakalimutan. Makalipas ang ilang sandali, mukhang hindi naman nagbibiro si Terekan sa kanyang sinasabi na hindi nila makakalimutan ang reg-along ito base sa mga reaksyon nila Irene. Dahil sa lugar kung saan sila dinala, puno ito ng napakakintab at napakagarang mga kagamitan na dito lang nila nakita. Sinabi ni Terekan na ito ang kanilang silid ng kayamanan at maaaring pumili sila Irene ng kahit anong magugustuhan nila. Sa loob ng silid ng kayamanan, maraming sandata ang kanilang nakita. Sa sobrang dami, ang pader din ay punong-puno ng mga nakasabit na mga sandata. Napakabuka din si Ruro ng kanyang bibig sa kanyang nakita. Hindi niya inaasahan na makakakita siya ng sandata na singlaki ni Kobharo. Samantala, napansin naman ni Terekan sina Judith at Brett na para bang hindi pere nakakahanap ng gusto nila, kaya't lumapit siya sa kanila at ipinarating ang sinabi ni Kobharo, na mayroon siyang naiisip na sandata na naaangkop sa kanilang dalawa. Dinala ni Terekan silang dalawa kung nasaan ang sinasuggest ni Kobharo na mga sandata. Sinabi ni Terekan na ang mga espadang ito ay tinatawag na yin at yang swords. Ang isa ay may enerhiyang malamig na may kukumpara na parang isang anino, at ang isa naman ay mayroong mainit-init na eherniya katulad ng araw. Sa ibang salita, tinatawag din itong pula at asul na espada. At dahil ito mismo ang suggestion ni Kobharo para sa kanila, agad naman nilang kinuha ito suriin para malaman kung ito ay kanilang magugustuhan. Ngunit wala pang ilang minuto ang nakakalipas, bigla-bigla na lamang nagbago ang mga kulay ng mga espadang ito na para bang nasiyahan silang mapunta sa mga kamay ni Brett at Judith, habang sila Brett at Judith ay manghang-mangha sa pangyayaring ito. May isa namang orc na mas gulat na gulat sa kanila, at iyon ay si Terekan. Hindi siya makapaniwala na magpapakita ang tunay na anyo ng mga espadang iyon, kaya't napaisip na lang siya na mukhang ito ang rason kung bakit ito ang sinasuggest ni Kobharo na sa kanila na sandata. Gaano pa man kaganda ang mga espadang ito, nag-aalanganan naman si Brett na ito'y tanggapin, dahil base sa kanyang nakita kanina, mukhang ang mga espadang ito ay napaka-importante. Ngunit sinabihan sila ni Terekan na huwag mag-alala at huwag na mag-alinlangan, hindi lang ang mga espada ang pumili sa kanila kundi kagustuhan din niyang mapunta ang mga sandatang ito sa kanilang mga kamay. Nang marinig ito ni Judith, laking pasasalamat naman niya kay Terekan. Samantala, si Irene at Ruro hanggang ngayon ay hindi pere nakakapili, madaming mga sandata ang nakakakuha ng kanilang mga atensyon dahil sa kintab at laki nito ngunit, wala pere silang nagugustuhan. Ngunit matapos ang matagal na paglilibot kung saan-saan, bigla na lang silang napatigil nang mayroon silang nakita na para bang silang mga marunong lamang sa mystic arts ang nakakaramdam. Sabay nilang itinuro ang isang kwentes at sinabing ito na ang kanilang napipili. Gulong-gulo naman si Ilya kung bakit ito ang kanilang napili nila Ruro. Ngunit sa kasamaang palad, pati si Irene ay hindi rin sigurado, dahil nang ito ay kanyang makita, tila ba nangingibabaw ito kumpara sa iba, sumang-ayon din naman si Ruro na may maganda din siyang pakiramdam nang makita niya ito. Lumapit si Terekan sa kanila, at sinabing ang kwintas na ito ay dating pag-aari ng isang kahangahangang elementalist noon pa, ngunit dahil ito ay medyo lumang-luma na, nag-aalinlangan si Terekan kung dapat ba niyang payagan silang kunin ito. Ngunit hindi niya maaaring baliwalain ang intuition ng mga mystics, kaya't sinabi niya kay Irene na kung talagang gusto niya ito, rerespetuhin niya ang kanyang desisyon. Nang marinig ito ni Irene, nagpasalamat siya kay Terekan sa pagpapahintulot na manatili sa kanya ang kwintas. Samantala, sa kanilang mga magkakaibigan, ang tanging hindi pa nakakapili ng kanyang gusto sa mga kayamanan sa silid na ito ay si Ilya. Kaya't lumapit si Judith, at tinanong kung mayroon na ba siyang napili. Nang dahil siya na lang ang natitira, tila ba hindi na niya pinag-isipan at dali-dali niyang kinuha ang maliit na espada sa kanyang harapan, sinabi niya sa kanila na mukhang ito na lang ang pipiliin niya. Hindi nila inaasahan na ito ang pipiliin ni Ilya, dahil sa dami-dami ng mga kayamanan sa lugar na ito, ang mukhang normal na maliit na espada pa ang kanyang pinili. Ngunit hindi lang sila ang naguguluhan, dahil matapos itigil ni Ilya ang layunin niyang habulin si Ignet, siya pa rin ay naguguluhan sa kanyang gustong mga gawin, na para bang nawalan ng layunin ang kanyang buhay. Sa sumunod na araw, muli namang nagsama-sama ulit sina Kobharo at sina Irene matapos ang kanyang inspection,
at matapos ang kanilang pakikipagkamastahan sa isa't isa. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Kobharo dahil may dala siyang masamang balita kina Irene. Sa kasamaang palad, ang kanyang guro na maaaring makatulong kay Irene ay namayapa na 1 taon ang nakakalipas. Gulat na gulat si Irene nang kanyang marinig ito, hindi ito inaasahan ni Kobharo, lalong-lalo na dahil hindi pa umaabot sa 70 ang taon ng kanyang guro. Matapos marinig ang balitang ito, hindi naman mapigilan ni Irene na malungkot, dahil matapos niyang maghintay ng ilang taon para malaman ang ibig sabihin ng kanyang panaginip, hindi niya inaakala na ito ay mauudlot muli matapos niyang umasa. Nangyari man ang hindi inaasahang pangyayari na ito, sinabi naman ni Kobharo na huwag mag-alala si Irene, dahil ang kanyang guro ay nag-iwan ng sulat bago pa man siya pumanaw. Ngunit nang simulang basahin ni Kobharo ang iniwang sulat ng kanyang guro, hindi siya makapaniwala na para bang alam ng kanyang guro na babalik siya sa lugar na ito kasama sina Irene. Mayroon siyang inawang bagtong sa sulat ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin ito nalulutas ni Kobharo. Gayunpaman, kapag siya ay nagtagumpay sa paglutas ng ibig sabihin nito, maaari niyang matulungan si Irene kaya't sinabi niya na maghintay siya ng ilang sandali, agad namang pumayag si Irene at nagtiwala siya kay Kobharo. Dahil wala naman silang ibang gagawin habang hinihintay si Kobharo sa paglutas ng bagtong, naisipan ng mga magkakaibigan na magkaroon ng duelo, Brett laban kay Judith at si Irene labay kay Ilya. Habang sila ay nag-eensayo, mayroon namang orc sa isang tabi na pinapanood ang kanilang mga laban sa hindi kalayuan, ngunit dahil wala silang kaalam-alam kung sino ang mga batang ito. Sinabi ng kasama niyang orc na ang babaeng may kulay puting buhok ay galing sa pamilyang Lindsay at nagngangalang Ilya. Ang may kulay asul na buhok naman ay galing sa pamilyang Lloyd at nagngangalang Brett. Ang lalaking may malaking espada naman ay nagngangalang Irene, hindi man siya galing sa prestihiyosong pamilya katulad ng naunang dalawa ngunit, isa siyang disipolo ng isang nobleman. Ngunit hindi lang iyon, dahil mayroong isa sa kanila na walang pinanggalingan, kaya't tuwing nakikita nila si Judith, hindi nila mapigil ang mapakunot ang noo. Habang binabato ng mga orc ng masasakit na salita si Judith nang dahil sa diskriminasyon mula sa pinanggalingan niya, ang hindi nila alam, malinaw na naririnig ni Judith ang mga sinasabi nila. Ngunit sa halip na magpadala sa kanilang mga pambabastos at magalit, tiniis ni Judith ang lahat ng ito upang hindi magdulot ng problema sa kanya at sa mga kaibigan niya, lalong-lalo na kay Kobharo na kakabalik lamang sa kanyang bayan. Nag-aalala naman si Brett para sa kanya, dahil baka magsimula siyang makipag-away sa mga orc na iyon, kaya't sinabihan niya siya na pigilin ang kanyang galit, sapagkat kung sila ay gagawa ng anuman, mas lalo lang nilang papahirapan si Kobharo. Sumagot si Judith at sinabi na alam niya, dahil ito lamang ang dahilan kung bakit niya pinipigilan ang kanyang galit. Ngunit pagkatapos ng 1 linggo, patuloy na dumarami ang bilang ng mga orc na nanunood sa kanilang duelo, hanggang sa ang pagkamunghi na natatanggap ni Judith ay mas lalo pang lumala. May ilan sa mga orc ang nagsimulang sabihin na malakas siya kahit na isa lamang siyang mahinang tao na walang pinanggalingan, bunibiro rin nila siya na mahirap kaya't hindi nila inaasahan na may ganito siyang klase ng lakas. Ngunit matapos ang 1 buong linggo ng pagtitiis sa mga pambabastos ng mga orc na ito, nahinga na lang ng malalim si Judith. Hindi na niya natiis at isa-isa niyang tinawag ang mga orc na nag-uusap tungkol sa kanya mula sa upuan ng mga manunood. Sinabihan niya silang itigil ang pag-uusap mula sa gilid, at kung talagang gusto nilang makipaglaban, ang kailangan lamang nilang gawin ay lumapit sa kanya sa halip na magsalita sa likuran niya, hindi ito inaasahan ng mga orc mula sa kanya. Ngunit mas lalo pa silang nagulat dahil pinagmumura ni Judith ang mga orc na ito gamit ang sarili nilang mga lengguwahe, laking pagtataka nila kung paano nalaman ng taong ito ang kanilang mga salita. Natutunan ito ni Judith mula kay Kobharo, ayaw niya itong sabihin ngunit punong-puno na din siya, lalo na't hindi niya inaasahan na may mga orc warriors na kahiya-hiya sa lugar na ito. Sinigawan niya sila, at hinamon na kung may gusto silang sabihin, sabihin nila ito sa arena, dahil handa siyang harapin silang lahat ng mag-isa. Nang biglang may sumulpot at dahan daw ang naglakad papunta kay Judith, at nagsasabing hindi siya maaaring magpanggap na hindi niya narinig ang mga sinabi ni Judith kanina. Siya ang Vice Commander ng Crimson Axe Battalion, at nagngangalang Gandhi. Tumayo siya sa harapan ni Judith na para bang sinusubukan niya siyang takutin gamit ang kanyang laki. Sa sandaling marinig ni Brett ang pangalan ng orc na ito, nagsimula siyang hindi mapalagay, dahil isa ito sa mga orc na sinabi sa kanya ni Kobharo na kailangan nilang iwasan.
Ipinilit ni Gandhi na ininsulto ni Judith ang buo nilang trubo, kaya't bilang isang Drukali warrior, ito ay hindi niya kayang palagpasin, at sinabi niya kay Judith na kailangan niyang tanggapin ang responsibilidad sa ginawa niya. Ngunit hindi nagpatinag si Judith at sinabihan si Gandhi na tumigil sa kanyang pananalita. Hindi ito inaasahan ni Gandhi at siya ay nabigla. Sinabi ni Judith sa kanya na bago pa man siya magsalita ng ganito sa kanya, mas mabuti siguro kung turuan niya muna ng tamang asal ang kanyang mga tauhan, dahil kung respeto lang naman ang pag-uusapan, ang mga tauhan niya naman ang nagsimula ng gulo. Nagalit si Gandhi nang sagutin siya ng maliit na tao sa kanyang harapan, lalo na't pinaninindigan ni Judith na ang mga tauhan ni Gandhi ang mga mali. Kahit nagalit na siya, hindi pa rin tumigil si Judith sa pananalita. Sinabi niya kay Gandhi na dapat siya ang managot sa mga maling ginawa ng kanyang mga nasasakupan, at kung ayaw niya, handang tanggapin ni Judith ang isang laban upang magkaalaman na kung sino talaga ang tunay na mandirigma. Hindi na natiis ni Gandhi ang mga binitawang salita sa kanya ng taong ito, at sinabing kung gusto niya ng laban, handa siyang pagbigyan siya, ngunit handa namang tanggapin ni Judith ito kaysa naman magpatuloy ang mga pambabastos sa kanya. Salamat sa panunood ng video. Kung nagustuhan mong manood ng mga Tagalog manhwa recap, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe para sa susunod pang mga video.